Alam nyo, may mga bentahan na hindi lang basta-basta. Ngayon, sisilipin natin ang isang sinaunang kasunduan na masasabi nating humubog sa kasaysayan ng isang bansa. At ang lahat na nito, nagsimula dahil sa isang malungkot na pangyayari. Okay, so ganito ang simula ng kwento. Sa edad na 127 taon, pumanaw si Sarah, ang asawa ni Abraham. At ang pagkamatay niya sa lupain ng Canaan, well, yun ang nag-trigger sa isang bagay na magpapabago ng lahat. Isipin nyo, si Abraham, dayuhan lang siya sa lupain ng mga Hittite. So mapagkumbaba siyang nakiusap sa kanila. Dayuhan lang po ako dito, pwede bang pagbilhan nyo ako ng kahit isang pirasong lupa para mailibing ko ang patay ko? Parang simpleng hiling, di ba? Pero napakalaki ng bigat nito sa kultura nila. At dito na nga papasok yung tinatawag nating the art of the deal. Dahil hindi ito simpleng usapan lang isa itong pampublikong negosyasyon, magalang, formal, pero may tensyon. Ramdam mo yung bigat sa bawat salitang binibitawan. Ang unang olok ng mga Hittites parang napakabuti, di ba? Isa kang makapangyarihang prinsipe dito sa amin. Sige, ilibing mo ang patay mo sa pinakamaganda naming libingan. Walang problema. Pero heto ang catch. Ang inaalok nila ay pahintulot, hindi permanenteng pagmamayari. At dito, napakatalino ng naging tugon ni Abraham. Magalang niyang tinanggihan yung alok na regalo at iginiit na bibilhin niya ito. Pakiusap, hilingin ninyo na identa niya ito sa akin sa buong halaga. Malinaw ang gusto niya, di ba? Hindi pabor, kundi isang legal na pag-aari. Something permanent. Ngayon, sumagot si Ephron, yung may-ari ng lupa sa harap ng lahat. Nako, Panginoon ko, ibinibigay ko sa iyo ang bukid, pati yung kuweba. Sa harap ng mga tao ko, ibinibigay ko to. Parang ang generous, pero sa totoo lang, classic negotiation tactic yan noong unang panahon. Isang pampublikong palabas ng kabaitan pero may mas malalim na intensyon. So, dito kitang-kita yung dalawang magkaibang goal. Sa isang banda, ang alok ng mga Hittite, isang pansamantalang libingan, isang pabor. Sa kabilang banda naman, si Abraham, ang gusto niya ay isang permanenteng pag-aari, isang legal na pagbili para masigurado ang kanyang karapatan. Okay, lumipat na tayo sa climax ng negosasyon. Dito na natapos ang pag-aalok ng mga regalo at lumabas na ang tunay na usapan, ang tunay na presyo. Pero, isipin mo, magkano nga ba ang halaga ng isang permanenteng pamana? Ano ba talaga ang katumbas ng isang pirasong lupa na magiging pundasyon ng isang pangako? At yun na nga, binanggit na ni Ephron ang presyo. Pakinggan mo ko, Panginoon, ang lupa ay nagkakahalaga ng 400 siklong plata. Pero ano lang ba yun sa ating dalawa? Ang galing, di ba? Nagbigay siya ng napakataas na presyo, pero pinalabas niyang parang barya lang. Nasa iyo na ang bola, Abraham, kumbaga. 400 siklong pilak. At si Abraham, walang tawad, walang pag-aalinlangan, agad siyang sumang-ayon, kinuha ang pilak at tinimbang ito ayon sa pamantayan ng mga mangangalakal. Deal closed. Tingnan niyo kung gaano kapormal ang naging proseso. Una, sinabi ang presyo. Pangalawa, agad itong tinanggap. Pangatlo, tinimbang ang bayad. At pang-apat, ginawa ang kasulatan ng pag-aari. At take note, lahat yan ginawa sa publiko para walang duda sa legalidad ng transaksyon. So, dito na natin makikita ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito. Ito ang unang piraso ng lupa. Mula sa isang simpleng libingan para sa kanyang asawa, naging isang matibay na pundasyon ito para sa hinaharap. Kaya ano nga ba talaga ang kuweba ng Makspela? Well, higit pa ito sa isang libingan. Ito ang naging kauna-unahang legal na pag-aari sa lupang pangako. Ito na yung foothold, isang hindi maikakailang patunay ng karapatan para sa mga henerasyon ni Abraham. At napakalinaw ng naging kasunduan. Ang nakuha ni Abraham, hindi lang yung kuweba, kasama yung buong bukid ni Ephron sa Makpela, yung kuweba sa loob nito, at pati na lahat ng puno sa loob ng property. At para silyado talaga, sinaksihan pa ito ng lahat ng Hittite sa may tarangkahan ng lungsod. At ang konklusyon ng buong kwento ay malinaw at pinal. Kaya't ang bukid at ang kuweba na naroon ay ipinagkaloob kay Abraham ng mga Hittites bilang isang libingan. Tapos ang usapan. Ang transaksyon, kompleto na. Kaya, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Paano nga ba na ang isang personal at malungkot na transaksyon ay maaring humubog sa tadhana ng isang buong bansa?
Isang paalala na minsan yung mga desisyon na parang ang liit, yun pala ang may pinakamalaking epekto sa kasaysayan.